Nasa kanilang commuter era na ang ilang may-ari ng sasakyan dahil sa mahal ng produktong petrolyo. Suwestyon naman ng isang mambabatas para makatulong sa pagtitipid, paiksiin ng mall hours. May report si Maki Pulido. Kung dati, bumper to bumper ang mga sasakyan sa Metro Manila, lalo pag rush hour. Ngayon, animoy holiday sa mga nakalipas na araw sa luwag ng kalsada. Sabi ng MMDA, hanggang 30,000 sasakyan ang nabawas sa EDSA mula nitong Lunes bago pumatak ang ikatlong linggo ng mega oil price hike. Dati, magpapagas kami 500. Ngayon, yung 1,000, parang 500 na lang. Everyday po kasi ma'am nagtataas eh. Kaya talaga kailangan namin magtipid. So, dinadrop na lang ako dito ng asawa ko. Ngayon, tila nadaragdagan ng pumapara sa kalsada, sasapat naman kaya ang mga pampublikong sasakyan. Sa MRT3, 13,000 pasahero ang nadagdag nitong Lunes. Sabi ng pamunuan ng MRT3, sapat ang bilang ng mga bagon nila at may 19 na tren na pumapasada tuwing peak hours. Para sa isang transport expert, napapanahon ng ibalik ang protected bike lanes at ayusin ang mga bangketa. There has to be a more organized effort in order to transform the streets para madaling maglakad, no? Kahit na mainit, actually maglalakad yung tao kung safe yung dadaanan. Same with the cyclist. Marami na ang pumepreno dahil sa mahal ng langis. Pati mall hours gusto na rin ng isang congressman na paikliin para makatipid. Ayon kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario, tulong niya ito sa problema sa supply ng langis. Pero ayon sa Energy Department, 1.1% lang ng kuryente sa bansa ang generated ng power plant na pinapatakbo ng langis as of 2024. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News.